Hey everyone, welcome back to my channel. It's been a year since my last video. 1 year. Ewan ko kung buhay pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Sa mga iniwan ko dyan na nag-subscribe, ewan ko ba't kayo nag-subscribe pero nandito pa rin kayo. Hello, I'm back. Ang dami nangyari this past year. First of all, I graduated. Palakpakan naman dyan. Pumalakpak ka. Nagigil ako sa... Hindi ka pa palakpak? Hindi ka pa palakpak? Nakikita kita. Ala. Hindi gila ko sa'yo. Kidding aside, yes, I graduated. 4-year course Hospitality Management sa Kapsu, Bacoor. Since my last video, yun ata yung start ng 4th year. And sabi ko sa video na yun that I wasn't prepared. Kinakabahan ako sa kung ano mangyayari and I was right. I am not prepared whatsoever sa kung ano man yung tatahakin ko sa 4th year. It definitely has been a roller coaster ride, full of ups and downs, and I'm in the front seat. Hindi man lang ako naka-buckle up kasi ang daming struggle eh. I'm happy naman na hindi ko sinukuan and I almost did choose to quit school but luckily I didn't. Thanks to my family, friends. Ayun. What exactly is this video? This video is just like a life update, kind of a looking back video sa mga pinagdaanan ko nung this past year. Let's start sa mga biggest ones na napagdaanan ko this college. First, pinaka-memorable talaga is thesis. Grabe, naiinis na ako sa thesis na yan. I was like, ay, hindi ako magiging leader. Ayoko maging leader talaga. Kasi nung grade 12, nung 3rd year, up to this moment, ako na lagi leader eh. Lagi nagbubuhat. And sabi ko ngayong 4th year, hindi na ako magiging ganun. Magiging member na lang ako. Para hindi ako stress kamo. Pagdating, first day pa lang, naging leader agad ako. Wala eh. Kasi naman, damay-damay naman. Pag nagkamali yung isa, hindi ko naman pwede pabayaan yung buong thesis kasi dami-dami din naman kami. I don't know exactly paano ko na-survive tong thesis na to. Naalala ko lang yung mga breakdowns, yung mga pag-iyak, yung walang hanggang papirma sa school. There was time na magpapirma araw-araw. Literal na araw-araw. Halos doon ako tumira sa school. Makapagpapirma lang, makapagpa-check lang. Okay lang naman. At least kami rin yung one of the first ones na makatapos sa thesis. Hindi ko na siya inisikaso sa OJT. Very proud din ako sa sarili ko kasi I handled that with minimal help from my group mates. Literal. Hindi naman sa pagmamayabang pero I completely carried that group. Literal. Wala. Sabi ko sa inyo, kung pwede ko lang kunin yung diploma nila, akin na lang. Sama. Pero literal, ang hirap din kasi naalala ko yun, umiyak pa nga ako eh kasi nagpa-pirma ako sa school. Eh, ako lang yung nagawa ng mismong paper namin. Kasi, alam mo naman, grabe naman yun, yung ibibigay mo sa kagrupo mo, then, balik nila sa'yo, then, ang ending, ako rin yung gagawa. Ganun, parang, wag na lang, be. Nahilis ako sa inyo. Ayun nga, pagkagaling ko sa school, wala akong nadatnan. Pagkari pumunta lang ako dun para sa wala. Nagpunta ako sa bahay ng classmate ko para dun gumawa. Pagdating ko dun, hindi ako nagsalita. Then, pag baba ko ng gamit ko, I remember just started crying. Sobrang overwhelmed ako nun. Wala talagang natulong sa akin. I feel helpless. Hindi ko alam kung paano simulan yung topic. Ang pinili pa naming topic about pa sa profit. Ang lalabe. Hindi ko alam kung paano ko na-defend yun eh. Moving past thesis is sa OJT. Sobrang stressful din ito. Pinakamahirap na part sa paghanap ng OJT is yung hotel. Lahat sa malapit sa amin is puno na. So, we started sa Alabang and then puno na doon. So, umabot kami ng Maynila. Then, wala nang maayos doon. And then, napunta na kami sa Makati. At doon na kami nakahanap. I had no choice kasi wala na talaga. Pabor din sa akin sa nung umpisa kasi sabi ko, hindi naman ako naalis ng Bacoor. So, parang ito na rin yung way ko to get out of my comfort zone. Yes, it helps for me to experience things outside of Bacoor pero at the same time, sobrang nakakapagod din. We decided, mga kasama ko, na maghanap sa Makati na maghanap na lang ng dorm doon. And that's the first time I'm not staying kasama yung mga parents ko. And it's definitely been
hard, lalo na yung dorm na nahanap namin. Nung umpisa, gandang-ganda pa kami dun kasi 8,000 lang Pero mga 8,000, free kuryente, tubig, wala pang deposit. Tapos, siyempre, papatusin mo na yun. 8K lang, tapos 3 kami. Bali 2,600 lang. Yung bayad do. Mahirap pa din pala. Hindi namin na-anticipate yung hirap. Bawal kami magdala ng appliances kasi 500 yung bayad kada isa. Pero we still did it. Nagtatago lang kami kung nagsayang sa loob. Tapos nagplansya. Tinago lang talaga namin. Alam nga namang sabi pa namin, alam nga namang makaplansya pa kami sa labas. Ano na? Kanya-kanya lang diskarte yan. Ang init doon. And lagi pa kami nagigising ng alas 3 ng umaga. Bakit? Imagine ito yung room namin. Tapos sa labas ng room namin, katabi, karinderya. Bear in mind na we're in Poblacion, Makati, kung saan madaming bars. Maraming bars doon and hotels. During Friday night, Saturday night, Sunday night, nagpupunta doon sa karinderya yung mga tao. Kakagaling din lang namin sa duty. Yung namin is 9 to 6 p.m. Pagod syempre. Ang gusto na lang namin matulog. Pagdating 3 a.m., nadating na yung mga tao sa karinderya. Sobrang ingay. Makakatulog ka ba nun? Tingnan mo tong video na to Hindi ginawa ko. Tinahan ko kayo na wala na. Wala ko. Hindi ka pwedeng tumawag. Tawag ko, hindi kita sagutin. Pagkain ko lang. Gutom na gutom ako. Bibili ko na ako. Ano sago? Sige. Dapat pa tayo doon dyan sa mga Diba? Sino makakatulog dun? We lasted 1 month in that dorm. Sobrang excited nga kami umalis nun. We decided na mag-uwian na lang din. Hindi na kinaya. Yung last 2 months ko, I decided to commute na lang everyday. It wasn't easy either kasi bukod sa mahal yung pamasahe kasi galing akong Bacoor to Makati. Bale siguro 200 araw-araw yun 250 kada araw. Kasi nagbabasa ko kasi hindi ako makaabot pag ako MRT. Luckily, na-supportan din ako ni mama ng mga parents ko dyan sa pamasahe na yan kasi ang mahal talaga. Tapos, yung baon pa araw-araw, ganun. Yung 3 months na yung OJT, it helped me to be more independent sa skills ko and to learn new things sa hotel. Yes, natapos din namin siya ng 3 months. 3 months lang, yung iba hindi. Actually, ako yung unang natapos kasi hindi ako masyadong umabsent. 2 beses lang ata ako umabsent nun. Kasi gusto ko talagang matapos agad. Kasi umay na din ako. Grabe naman, nakaka-umay talaga, legit. After nun, clearance naman. Parang, thesis lang, pabalik-balik sa school para magpapirma hanggang sa natapos. And then, when I finished my clearance, hintay na lang kami ng graduation. Habang naghintay ng graduation, this has been my lowest point of my life kasi parang dito ako nagkaroon ng depression. Nasa isip ko yung anong gagawin ko sa future ko. Parang ba siyang midlife crisis. Yung post-graduation depression, tawagin nila. Dami ko naiisip about sa future, kung ano ba yung trabaho ko. I applied to a few jobs. Hindi ko alam kung anong kukunin ko kasi I started as sa OHE, housekeeping, pagluluto, but then hindi masyadong na-train yung skills ko doon. So, mas gusto ko na rin yung hotel kasi doon yung masyado ko na-train and hindi ko na alam kung anong kukunin ko sa buhay. I applied so many jobs. Hindi ko pa alam ginagawa ko. I attended my first interview sa Italian restaurant. Ito siya I just finished yung interview sa resto. I don't know if pasado ba o hindi. Tatawag daw sila kung pasado. When I got there, there's only 4 of us. There were applicants. It's so nice talking to them. Yung mga experiences nila in the past. Sabi ko nga sa sarili ko, parang lugi naman ako sa mga to kasi lahat sila may experience. Ako lang yung wala. I don't know. Hindi pa ako pwede mag-celebrate kasi parang hindi pa sure kung pasa. Pero
I don't wanna get my hopes up kasi baka hindi rin makapasa. Fingers crossed, sana matanggap. Pero kung hindi, okay lang din. Ito ko lang na-realize na ang hirap pala talaga maghanap ng trabaho. Especially sa fresh graduate kasi experience talaga yung hinahabol nila. Doon ako parang nag-overthink malala. Pag wala akong ginagawa, parang ang hirap nung wala kang ginagawa. Parang ayoko nang nakatenga ako. So parang gusto ko lang may ginagawa. Doon ako na nag-isip. Pero ayun, sa tulong din ng mga kaibigan ko and my significant other. Ayun, alam mo na kung sino ka, si Janica. They helped me along with my parents na huwag madaliin yung process and take things slow. After that first interview, I attended more interviews. Umabot na ng Quezon City, mas malayo pa sa Makati. Kung saan hindi ko tinuloy, by the way, kasi ang layo nga. And yung magiging sweldo mo and yung pamasahe mo, deduct na agad yung sweldo mo kalahati. So, hindi ko na tinake. I decided na to take things na lang, yung malapit na lang. Ngayon, life update, interview ulit ako. May interview pa ako bukas. Dito lang din sa hotel, dito malapit sa amin. Hopefully, mapasa ko yung final interview and magkaroon na rin ako ng work sa wakas. Ang galing lang kasi parang yung nangihingi ako ng mga sign kay Lord na kung ano na lang yung para sa akin, kung ano yung plano niya para sa akin, doon na lang ako. Papasa kanya ko na lang to. Kasi kaya ma-depress ako. Itong interview ko ngayon, itong hotel na ina-applyan ko ngayon, ilang beses ko ring sumagi sa isip ko na wag ko nang puntahan to, ganon. Pero I keep asking for signs and he keeps on giving me those signs na kailangan magpatuloy. Yun lang yung life update ko. We recently got into a trip kahapon lang kami umuwi. Birthday din ni tita. Kagaya yung last vlog namin. Yung last vlog ko, birthday din ni tita. Binunta namin kahapon, birthday din ni tita. At nag-celebrate din sa graduation ko. I didn't talk about my graduation nga pala. So, ang sarap sa feeling na mga pinagdaanan mo parang nagbunga na. And very thankful din ako na natapos ko yun 4 years nang walang sawang puyat-puyat na yan. Ayun, we're on to the next chapter of my life and I am very thankful talaga sa lahat ng nakasama ko along the way. Ang mapapayo ko lang sa mga college student dyan o papunta pa lang college is to take things slow and huwag masyadong seryosohin. Enjoy the process lang. And ayun, good luck sa inyo and good luck sa ating lahat, especially sa mga naghahanap po ng trabaho dyan. So, thank you very much for watching this video. Hindi ko alam kung ano na itong video na to kasi parang siyang life update na may ranting na kung ano man to. I'll see you guys in the next video. Bye-bye! Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No Ito lang more talaga yun. hate. Ayun yung mga gamit namin. Just admit that you're just afraid. Ang yaman! Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. Then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Hi vlog, dito kami ngayon sa Rockwell Center.
Ayan o. Parang drenowing yung mga building dito. Yung mga highlight. Tingnan mo naman, grabe naman ang tao. Tapos sa OJT, kaya dito ako ngayon sa Galilaya Cove. Kahapon natapos ako sa OJT sa San Pilar. Ayun, salamat po sa inyo lahat at pwede po ka naman sa aking kasa. Nag-proceed ko nag-support sa akin. Okay lang yan na sa akin medyo nahirapan ka, nahirapan ka sa paghanap ng trabaho. Normal naman yan eh. Nakakadaan natin yan. So, makukuha mo yung dadaling ka rin ni Lord kung saan ka dapat ilagay. Ano ba naman yung gusto mo sa buhay? Lagi mo namin naman support. We can build a better place if we can just find the way. Isen Marvin F. Colgado.